Okay, good morning everyone. So let's continue no where we left off yesterday. So yesterday, atong gisolve is difference in means, no? Na difference in means, pero we know the variance, the population variance, no? So pag ingana, taplak ra nato na, no? So again, Z statistic, okay? We know the population variance. Now, what if we don't know the variance, no? Variance unknown. So na siya duha ka case. Case A, we assume nga equal ilang variance. So, unsa man ang situation, sir? So, kasagaran anang equal ang variance kay isa ra ka situation bitaw pero duha ka separate samples ang imuhang gi-compare ana ba? Like nag-test ka kagahapon. Nag-test ka kagahapon og 20 samples tapos nag-test ka karong adlaw og 21 samples. Tapos imo na silang gi-compare. Ana ba? Ana ang situation. Same population lang. So same variance ra po ng gamiton. Now, atong gamiton nga variance, the standard error para ana is magamit ta og kanang pooled variance, no? Dili na to sila i-add diretso. Di na siya pwede. We want the average, specifically the weighted average. So, muna ang formula, no? Pero mas dali siya memorizon kung weighted average nga term ang imong dumduman. Okay, weighted average explains everything man about ana. Kanang formula nga na sa slide. So, ang formula nato sa atong statistic, we use the statistic, no? Kay usually ani, basta sample variance ang gihatag, meaning gamay ra nga samples or walay historical, wala kabalo sa population variance. So, na naman tay table para ano, akong gi-prepare ang table, mo natong gamiton para sa example. Ang formula, mo lang na siya. Estimate minus mean over standard error. So, ang degrees of freedom, ato lang ang i-plus ang duha. So, n minus 1 man to, sa itong pagkabalo. No? Pero, duha man kabuok ang ato ang sample nga compare. So, ato lang na i-plus ang ilahang mga n minus 1. No? Kita man ninyo sa formula. Okay, so natay table. Tara nang balikan later. Let's try to solve an example. A structural engineer is evaluating steel rebars. Sorry, lain akong tingo guys. From two suppliers. A sample of 10 rebars from supplier A has a mean yield strength of 410 megapascals. So, our X1 bar, no, is our uh, X1 bar. A supplier A. So, letter ito yung butang. XA bar. So, that is 410 megapascal. Sorry. Megapascals and a standard deviation, no? SA. Sample standard deviation of 15 megapascals. Tapos, nakalimot dapat sa number of samples, no? Number of samples niya is 10 lang kabuok. Then, sa supplier B, natay sample of 12 kabuok. Nga. Natay from those samples, natay mean nga 400 megapascal. Sir, kasagaran ba problem sir kay ginahatag na diretso ang mean? So naaday mga problem nga ang data is naka-table pa. Nga ikaw pa ang mag-solve sa mean o sa variance, no? So later on sa linear regression, nga nga example akong gihatag. Kana naka-table pa ang data. Nga ikaw pa ang mangita sa aning mga mean. Diri ang kay gihatag na sa diretso, no? So namatay formula pod para ana. If ever naka-table pa ang data. So standard deviation nga 12 megapascals. Assuming the true manufacturing variances of both suppliers are equal, no? Assume equal. Calculate a 95% confidence interval for the true difference in mean yield strength. So, ang formula na to sa confidence interval, no? That is CI. CI. Okay. So, CI equals, now, comparison man between means. So, atong gamiton dala katong X, sorry,
balik ka na to tong formula, no? Kani nga formula, that is the formula for a confidence interval. Ingana ra gyapon siya og forma, no? Balik ta dito. Okay. So x bar a minus x bar b. Tapos plus minus natay ano yan, ang statistic nato diri is dili na z. T natong gamiton. Okay? T. Tapos sa T table, we need the confidence, no? Og common ni. Tama. Sir, unsa ni siya nga kuan? One-tailed ni o two-tailed? So kaning confidence interval, two-tailed na siya, no? Usually. Pag wala gani gi-mention, assume ka nga two-tailed. Now, pareha sa exam katong third niya yung siya nga lower confidence bound. So lower to siya. Pag wala gani siya giingon, pananglitan ani. We don't care if supplier A is stronger than supplier B. So wala tay basta dili lang sila equal. So that is not equal to or two-tailed. So muna to adra. So kada 95% confidence interval nabahin na ang 5%. Nabahin ang 5% sa duha. So dire is 2.5%, dire kay 2.5 po dire sa pikas. So unsa atong pangitaon sa table ana sir? So atong pangitaon sa table is katong t value na to sa 0.025 na pangutana. We also need the degrees of freedom. So degrees of freedom na to nga gamiton dira is sulat sa nako ni df. Masolve na to ng df. Df is n-1, no? Plus nito sa n-2. So 10 minus 1 is 9. Then plus na to sa 12 minus 1. That is 9 plus 11, that is 20. So ato pangitaon sa table is 2.5% at DF nga 20. So ato before ta mo proceed, no, mo man atong gamiton diri nga t, mo man nga t atong gamiton. Tara. Na sir, unsa mong gamiton nga kwan sir? Unsa mong gamiton nga si tawag na standard error? Kay di ba ang template man ana is sorry na kwan, template ana is CI is equal to the mean plus minus test statistic times standard error. So standard error na to gamiton katong nasa previous slide. So standard error is kaning nasa ubos sa t. Now kanang square root of sp squared over n1 plus sp squared over n2. So muna itong gamiton. Taplak lang nato sa template, no? Anak. So let's proceed. Kuha sa to si t. Then ano man na, si x a bar gihatag na, x b bar gihatag na, ang t solve nun pa. n1 gihatag na, n2 gihatag na, ang sp wa pa ta kabalo. So before ta maka-solve, we want to find the t, no? The t value og ang sp. So una sa to si t. So tao na to ang 0.025 og 20. Then let's look at the table, no? Table na to 20 sorry na dre. TF 20 tapos 0.025. Okay. So 20 na row tapos column 0.025. So makita ninyo that is 2.0866. Okay, 2.086. Pakitanaw na lang sa table. So 20 DF nga 20 tapos upper tail probability nga 0.025. Okay. So 0.025 matong gamiton. Sorry, 2.086 rather. 2.086. So goods na ang T. Atong kulang SP na lang the pooled variance. Pooled variance. At pooled standard deviation. Pooled variance na lang. So that is just the weighted average, no? Kasi magka-zoom ni. Okay. Na.
Now, atong tanawon is katong mga naka n-1 ano, ana, that is 9 ug 11, di ba? 10 minus 1, 9, 12 minus 1, 11. So, balik ta dito sa tong problem. Ah, on si SP. No? Ang problem na to is nadre. So, kuha na, weighted average. So, we have the 9 plus, that is our, ano, degrees of freedom, 9 plus 11. Tapos, ang kauban ni 9 is, that is the standard deviation squared or the variance, no? So, sa supplier A, we have 15 squared. So, careful ta. Kay kaning giingon niya 15, this is standard deviation, no? This is not the variance. Kaya kung variance na siya, taplak na lang na diretso. Tanawa yung formula ha. Ang formula na to is S1 squared. Okay? That is the variance. Na kani 15 kay S1 lang man na siya. Kay standard deviation naman. So, i-square pa na nimo para makuha ang variance. Okay? Now, plus 11, no? Muna yung weight niya. Tapos, 12 squared for the 1. So, ang SP nga itong gamiton dira karon is calculate sa ta. So, SP squared is 180.45. Okay, na. So, ma-solve na nato natong standard error dira karon, no? So, taplak na nato mga value na to. Tapos, natay XA bar nga to 410 minus XB bar nga 400 nya plus minus ang T nga atong nakuha 2.086 2.086 then square root of SP squared, that is kanang 180.45 SP squared na siya ha. Basig i-square pa ninyo madubli na. So sa nakabantayanan kung kisa ba na standard deviation or variance ba na siya. Now N1 is 10 plus SP squared yapon ni 180.45. No? Sir, what if i-factor out na lang nimo na si SP, sir? Okay, para masimplify. Kabantay mo sa akong formula nga gigamit sa sugod. Di ba, ana man na. Ang tawang denominator sa Z. So, sigma 1 squared. Sa pikas, sigma 2 squared. Kani ito ang kuan, assumed equal variance. Wala lang ko gi-factor out si SP kay para ma-preserve ang formula, ang iyahang structure ba, para dali ra sa memorization. Sa kani po sa degrees of freedom. So usually makakita mo ng degrees of freedom basta mag-compare mo og mean, ibutang nila is n1 plus n2 minus 2. So ingana ang pagkahatag sa formula. But dili siya intuitive, no? Mas dali siya memorization as n1 minus 1 o n2 minus 1. Sa ano na ninyo, gipang plus ninyo ang mga n minus 1. No? Mas kwan siya ba na siya pedagogical nga sense kung imong inganaon pagpurma. So, pangitan nyo pa maagi nga makakuan mo pattern, no? Na may pattern makita. Madali inyong kinabuhi. Okay, let's solve, no? Let's use the interval notation. Okay. Yan nga, 410 minus 400. Sa nato ang kuan? Nasa nato ang minus? The lower bound. Lower bound is negative 1.998. Ay, negative 2 na siya. So, negative 2. No. Ang upper bound nato is 21.998 or 22 na siya. 22. Na. Now, muna to ang confidence interval. Now, unsa to ang maingon anak niya? No.
Ngano ang answer man kay there is no difference no between there's no statistically significant difference, meaning dili ta makaingon kung mas kusog ang rebars ni supplier A kumpara kang supplier B. No, we dili pa ta sure. So ngano man na sir? Ani mo guna oh? So atong gi-compare is duha ka mean. Okay? Atong gi-compare is x bar A. Actually, gi-estimate na to ang mean, no? Itong mu A na lang. Mu A ana minus mu B. Mo man kibali na atong ginakuan diri. Now, meaning ana tanawang interval from -2 to 22. So meaning ana this difference no mu A minus mu B, it could take on the value pwede siya 22 or pwede pod siya something in between. Let's say kanang -2 na lang oh. Na tanawa. So kaning -2 to 22 that is the range no, the kuan possibility nga makuan siya. Nga dira mo tugdong ang kuan ilahang difference. Now, tan-awa ni atong tan-awa ng mga extremes. So if mu A minus mu B is equal to 22, unsa may implication ana? Ang implication ana is mu A is greater than mu B. Di ba? So kung kanang 22 imo itaplak dira ang implication niya is mu A is stronger than mu B. Nya kung tan-aw nato ning isa nga mu A minus mu B is equal to -2, nakanos aman ang negative ang minus. Pag dako ang imong mu B, ma-negative imong answer. So ang gina-imply aning sa ubos is mu B is stronger than mu A. Okay? Now, if ang katong interval naga-imply ana nga both possibilities, nag-imply siya nga strong si A. But napay possibility na mag-imply siya nga mas strong si B. No? So, meaning ana, we can't really say that uh, A is stronger than B or B is stronger than A. There's not enough data to suggest otherwise, no? Okay? Not enough para mo support. Sir, what if ang interval nga nakuha na mo, sir, is let's say 5 to 25. Oh. Meaning ana, tanan possibility within the interval nagaingon nga mu A is greater than mu B. Na, makaingon ka na nga we can statistically infer that uh, the samples from supplier A is stronger than those of supplier B's. Ana ba? Now, wala man ta ana. Kay possible man ang duha ka senaryo, no? Possible man ning kani scenario 1 ug scenario 2. So we cannot kuan uh, kita makaingon nga na statistical difference. So muna answer. So ang pangutana is ang interval ang gipangutana. Actually ang pag-ingana ang gipangutana ang interval, ang imong i-box ana kanirang -2 to 22 ana. Now, if ang pangutana sa imuha kay is there a significant difference between the samples from supplier A and supplier B? Pag mo na ang pangutana sa imuha, ang kanang -2 to 22 supporting details na siya. Ang imong yung box ang answer kanang there is no statistically significant difference between the suppliers at 95% confidence. So muna imong answer. Walay statistically significant difference. Okay. So isa na siya ka usage no sa kuan interval. Okay, any questions before we proceed? Sir, wala gyud magisulat ng CI nga formula sir kana. So ang akong gusto nga hunahuna ninyo ani is malleable ni siya nga formula, no? Kuha na siya. Estimate plus minus test statistic times standard error. Okay. Basta na ay plus minus ang interval sir, no significant difference. Ana. Kay kuan man. Tawa
ang focus nyo is dili katon sa interval mismo, ang focus dapat ninyo is katon sa implication, kani akong gilinginan. So, ang kani nga result implies that mu A is greater than mu B. Nya kani nga result implies that mu B is greater than mu A. So, diri dapat na mag-focus sa ato ang kuan kana. Kani nga akong gilinginan, muna sila ang keywords kumbaga nga nagaingon nga there is no statistically significant difference. Dili ang interval mismo. But ang ilang kuan kani nga implication. Okay. So next topic is katong sa assumed unequal variance. So kuan same ra gyapon no ang t statistic. So ang t nato is makita ninyo unsa may kalay-an niya. So dili na SP, wala na tay pooled variance. Kay di man sila equal. We have no reason to kuan man na i-average nung mga kuan na to, no? So ang lalahi ra ana is S1, no? Well, dili na SP. Ana plus S2 squared over M2. Sir, unsa nang giingon dira nga Welch's t-test? So, ang gamiton ana nga table, same ra gyapon kani nga table no. Kanatong gitan-aw ganina, same table lang gyapon pero nganong lahi man siya pangalan niya ng Welch man. So, ang nalahi siya sa formula, ang DF ang nalahi. No. Diri sa kuan sa na degrees of freedom. So ganina ang degrees of freedom nato, no? That is just gipang minus ra ang gipang plus ra mga n-1. n-1 plus nimo sa other nga n-1. Na ang dere mo niya formula. Grabe ka samok. Oh, Welch Satterthwaite, no? White to. Satterthwaite equation which is dako kabalo asa nagikan pag-derive. Nya dili na pug ko mag-study para na not worth it, no? So siguro nimo gawas sa inyong exam but it's good to know nga this is ano nasa separate nga pagtagad kumpara atong ganina nga if equal ang variance. So ani pag unequal ang assumed nga variance kuan mo ni ang imong t-statistic tapos ang degrees of freedom nimo muna. Kaya ang tan-awon magud nimo ana sa table is tan-awon nimo ang degrees of freedom, tan-awon po nimo ang tong probability katong 0.05, 0.005 ana ba. So mo naman tan-awon sa table. So sa DF siya malahi. Okay. So wala ko naghatag og example ani, no? Pero later on maghatag ako just in case. Ay posible pud mo gawas ni sa inyong exam. Kaya ni magud no, inyong finals is from the top, no? So dili ta magkumpiyansa, balik gyapon ta sa sugod katong mga probability. Sa dumduman ninyo probability is fraction. Ang numerator is katong specific nga event, denominator is the total possibilities. Para man ang mura man tumong yun. Tapos kato na yung mga probability ano? Mga permutation, combination, careful ta. Okay. So mo to ang uneven difference in means. So, ang i-compare man ani no sa statistical inference is usually tulo. Katong mean, proportion o variance. So, human na ta sa mean. Dili ta sunod sa mag-compare ta og variance, duha ka variance, no. So, what is di ba ug dako og variance, dili siya consistent. Bali mas random ang iyahang mga values. So kung gamay og variance meaning mas stable, mas duol sa ato ang mean, mas duol sa linya ana. So ang kaning comparison sa variance no used to determine if one process is more consistent. Ana consistency. Now, so mo na to ang ato ang null hypothesis kasagaran i-assume nato nga the variance 1 is equal to the variance 2. Or usually ana mas mayo ato nang ikuan H0 is ana variance 1 squared minus variance 2 squared equals 0. Kung ana ato ang gamiton yung H0. Okay, so atong gamiton ani nga test statistic is F. So bag-o ng F. So ang F nato na is S1 squared over
S2 squared. Tapos diri sa kuan natay duha ka degrees of freedom. So ang table na to ani awa mo nang kita muna ay df1 df2 nya gipangalan na numerator denominator. Kaya ang table na to ang dfn minus 1 ra gyapon na siya, no? Kaya tanawang table. Let's say kani nga table is for 0.005 nga probability. O tanawa. Kita man ang DFN, mabasa ba ninyo? So, stut no wala internet. Okay. So, nawala akong internet guys. Pwede ko magngutana sa chat kung asa ko naputol. Kaya wala ko kabantay asa ko naputol. Okay. Tanawa daw diri kung asa ko naputol. Awas ako ang gisulat. Diri sa T. Naka-discuss ko aning T. Nag-mention kag DF. Sige. Kuha ng internet diri sa lab. Minus kayo. Okay. So, ang DF, so mo niya atong gamiton is the F statistic. So, F natin numerator nga is 1 squared, denominator nga is 2 squared. So, gi-divide na to ang mga variance. Okay? Na ani, kinsa ang more consistent? More consistent kung gamay ang variance. Okay? The more magkagamay ang variance, the more magka-consistent. Okay? So, we want F to be small. No? So, ang gusto nato kay mas gamay ang variance ni S1 tapos mas dako ang variance ni S2. Kung gusto compare nato kung gusto ta mas consistent si S1. Ayan na ba? So, sa dumduman na ninyo, di mo malipat-lipat, more consistent means lower variance. Sige. So, natay ka ng DF1 o DF2. Anong duha man ka DF, sir? I-separate lagi na, sir. Kaya tantaw to sa table, natay kuan. Wait lang, maklaro ba ninyo? So, this is for alpha is equal to 0.05, no? Tapos, kita mo ng sa taas, ubos anang alpha natay DFN. Is the degrees of freedom of the numerator. Tapos, dito sa pinaka-left, no? Natay DFD. That is the degrees of freedom of the denominator. So, ilahi ni mo solve si DF1, ilahi ni mo solve si DF2, tapos, imo na yun silang itungod. No? Now, this is only the table for alpha equals 0.005. So, separate po nga table for alpha is equal to 0.01. Napo dire alpha for 0.025, alpha 0.05, which is mo usually, no? 0.05 or kaning 0.025 o kani pong alpha 0.1 which is rare kayo na magawas. No? So, ato na gamiton sa example. An industrial engineer is analyzing the manufacturing consistency of two CNC milling machines. Machine 1 produces a sample of 16 parts with a dimensional variance of 4.5 millimeters squared. So that's na itong given na to. So machine 1 ang sample and 1 equals 16. So dili palandaan makuha na nato si DF1. Degrees of freedom that is minusan na nag 1. So that is 15. Then naa siya variance no, that is the sir sa pagkabalo sir kung S ba na siya or sigma. So katong sigma, the population variance, ang keyword ana is historically known, no? Tapos unsa man ilhanan namo sa S sir sa kanang sample variance. If nagsunod siya sa word nga sample, kay kuan naman na kanang variance gikwenta using those samples nga imong gikuha. Nya ang kanang population variance mo na tong historically known or usually kanang gi-assume nga variance na. So S1 that is 4.5 millimeter squared. 4.5 dinakubot nga units. 4.5. Then machine 2 nasa 16 21 parts. Yang degrees of freedom is 20, no? Minus 1 ra.
20. Tapos na siya'y variance nga 2.1 millimeter squared. Ani? At a 5% significance level, test the claim that machine 1 is significantly less consistent than machine 2. Sige. So, unsahon na pagkuan sir? Saan na mo na pagkuan? Ani, unsa mo ang H0, unsa mo H1 ana? Okay. So, H0 na to, i-assume na to nga equal sila. Okay? So, what do you mean by equal? So, natay, ang F atong ginakwenta niya, na remember, sa ang F na to is ratio siya, dili siya difference, no ratio. No? That is S1 squared over S2 squared. Now, i-assume man nato na nga equal na sila. No, S1 equals S2. Pero what does it mean for the F? No? So, ang meaning ana sa F is kuan, sa tawag na, si S1 is equal to S2, S1 squared is equal to S2 squared. So, pila man na siya kung equal na siya. So, 1. Ana. Ana ba ito pagkwenta? Saan na ito na pagkwenta, be? Table, kana, okay. So, freedom, okay. Sige ra, ato ra ng kuanon, ngitag pamagi. So, assume ta nga greater than 1. Okay. So, R S1 squared over, sorry, R, ano, mo matong i-assume, 1 squared, okay, sa question, over sigma 2 squared is equal to 1. Okay, muna itong i-assume. Okay, bali, ato ang target is kuan, 1. No? Table may 1, 1, 1. Okay. Sunod, H2 atong H1. Ang gipapangayo sa tuwa is we test if sigma 1 is significantly less consistent than machine 2. So, what do you mean by ingana? So, meaning ana, kay, aniya, sigma 1 squared, the variance is significantly less consistent than machine 2. The variance of machine 2. So, ako di bang ingon, more consistent, less variance. So, kung less consistent, more variance. Ana. So, ang atong claim, test na to ang claim nga mas dako ang variance ni machine 1. No? Okay, mas less consistent man daw siya, so more variance. Ana. Now, look at the fraction. Unsay mahitabo sa fraction if mas dako si S1? Now, kung mas dako si S1, nya mas gamay si S2, so unaan ninyo, mas dako ang numerator kaysa sa denominator. Let's say kani, 5 over 4. Okay, mas dako ang numerator. So, usa atong makutlo ana, that is greater than 1. No? Sir, what if mas gamay ang numerator? 4 over 5. Now, you can see that it is less than 1. Okay? So, mas dako ato ang variance sa machine 1, mas dako ang numerator, therefore it is greater than 1. So, wala tayong specific value. So, atong H1 is sigma 1 squared over sigma 2 squared is greater than 1. So, magbuhat tag, dili ko sure unsay dagway ani sa F, no? Ako pang i-search na unsay dagway anang curve, kanang curve sa F. But, enough na sa to makabalo nga 1 is somewhere in the middle. Muna atong gipatunga, muna atong H0. Anaon na lang nato na pagkuan. Di na lang ako i-drawing ang curve sa kuan. Okay? Tapos ang gusto nato is katong
greater than 1. So kaning diri nga side ba? Diri sa right side, no? So this is one-tailed nga kuan problem. Okay, solve ta. So ang formula nga itong gamiton, we want to find the f, no? Ani, at a 5% significance level. So 5%. So kuan sa nato ang kuan, ato ang F0, no? Kato ato ang basihan, no? F0 mo to nasa formula. F0 is S1 squared over S2 squared. So ang F na to is ang S1 yatag nga 4.5. Again, variance na siya. Dili na siya kuan. Dili na siya standard deviation. So di na kailangan i-square. Over S2 squared, variance to nga 2.1. So ang F0 na to is 4.5 over 2.1. That is 2.143. So 2.143 is somewhere na dre. 2.143. So, di ba luwa na ko gidraway ang graph, kabalo ko nga this is my critical point, no? So what do you mean by ana, sir? Di ba atong gusto is greater than. So we want the right side. So diri nga side ato ang H1, diri nga side atong H0. Atong goal na pud ana is pangitaon nato tong F, no? Less consistent than machine 2. Less consistent, 5% significance level. Okay. So atong kuano, no? Pangitaon to sa table kung pila ang F sa to ang kuan, no? So asa na to na makita? Again, F ha at 0.05. F at lang ha, refresh na ako kung whiteboard. Nawala man akong whiteboard. Unable to load. Wala akong internet sa tablet kadali guys ha. Wait lang. Reconnect pa ako ang whiteboard. Alright. Disadvantage sa whiteboard. Okay, let's go. Okay. So katong S1 squared over S2 squared, mo to siya ang ato ang critical ano, critical point ha, nga siya ang boundary sa H0 ug H1. Tapos ang atong yung pangitaan og value nga mo'y mag-determine kung H0 or H1 ta is katong tan-awon nato sa table. So asa to na tan-awon? Pangitawon nato tong degrees of freedom nato. Okay? So degrees of freedom sa numerator, so katong sorry, that is itong DFN, no? Ana. So sa man ang DFN, degrees of freedom sa numerator. So that is katong machine 1. So 16 samples, so minus 1, that is 15. Na 15. Tapos DFD, the degrees of freedom sa denominator. Degrees of freedom sa denominator is 21 minus 1, that is 20. Now remember, this is at alpha is equal to 0.05. So tanaw na to na sa table. Alpha 0.05, DFN 15, DFD 20. So 0.05 kani. Okay, 0.05 tapos DFN 15. Nawan nyo ha, 15. Tapos DFD nga 20. So gamay kani siya nga table ha. You can try to look it up no on your own. So ako, for now, ako sa pagita 20 o 15. Asa naman to? Hindi naman ko kita naman. 20 o 15. At is 2.20 or 2.2. So nakuha na to nga F dira is 2.2. Okay.
Sige, sulat na to na. Be, tama ba na to answer? There's no significant that machine 1 is less consistent. So, mali na eh. Kailang ha? Variance 2.1. That's the claim that machine 1 is significantly less consistent than machine 2. So, nalapas na siya. Kung 2.2. 25%, 0.05. Fifteen, 21, 4.5 over 2.1. 2.2. Eh kung 2.2, 2.2 mosulod sa H1. So accept H1, reject H0. So natay significant evidence nga machine 1 is less consistent. So bali siya. Lang ha? More consistent. 0.05 DFN 15. DFD 20. So tama 2.2. So 2.20. Pero nakuha 4.5. Variance of 4.5. Variance of 2.1. 4.5 over 2.1, 2.143. Okay, so i-verify pa na ako nino. Ang nakuha na to nga F is 2.2. So nanay somewhere around 3. So this is 2.2. Bali meaning, nasulod siya sa, no? Sa H1. Sorry. Sunod siya sa H1. Check sa H1. Ano dapat niya? X si H0. So, meaning, X ni siya, nga, tama ni siya. So, dapat na significant evidence nga machine 1 is less consistent. So, ako saning i-check, no? 5% significance level, significantly less consistent. Okay, tao na to be kung 0.025 atong tanawon. 0.025 daw tao. So, 15, yeah, 20. So, 15 ug 20, samot 2.57. So, samot kagawas. Hmm. Eh, sige, ako sa i-verify, no? Kung sige, sakto ni. So, for now, skip sa tani. But, muna paggamit sa table na to. No? DFN o DFD. Duha. Na at 0.05, pagkitanin mo ang 0.05 alpha. Okay. So, once ani, bookmark, di ka na to ni ugma. So, more man to, ang ato ang i-compare, ang mean, ang variance, ug next is kaning proportion. So, makita nimo natay gitawag nga pooled proportion. So, kaning pooled proportion, average lang ni siya. Dili siya weighted average. Like, average lang yun. Tapos, ang test statistic na to is, kuha na ni siya. Naka minus 0 na ning dre, oh. P1 minus P2. Yeah. Kuha na siya. Minus 0 ang gibutang dra. Ano yung minus 0? Tapos, kanina yung standard error na to. No?
plus ang mga standard error. So familiar man siguro ni kaning p times 1 minus p over n. So na sa atong previous nga mga slide no sa week 6 to 7 na siya dito if you recall no. Gi plus lang sila. Gi square root no kay ang standard error square root man sa variance. Next last na ning linear regression. No. Kani sa example na natay table nga gamiton ani natanggal man ning label dre. Nawala. So gamit ng table. So aniya katong problem balikan nato tugma. Padumdumi ko ana. Unsa to ang answer ani nga tinuod. No. Okay. So nag-mention basta na ay na-mention kag DF kato man kaganina. Okay, so kana lang sa siguro karon, no? So ugma face to face ta. Let's continue our discussion tomorrow. Okay. Sir, iuli ba yung papel, sir? Try na kong uli ang papel, no? Ang uli sa second exam. Nauli na ba nako yung second exam? Murag, I think nauli na nako. Paki-kwan daw, confirm daw. Kung nauli ba nako yung second exam. Wala pa, sir. Sige. Uli na ko yung second exam. Karong Thursday. Check up po na to ang inyong second exam. Binaw na uli na nako. Paday. Okay, katulad sa siguro. If you have no more questions, okay, we'll now end the recording.